Nag-request ba ng B-scan para sa mata mo? Panoorin mo ang video nito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap po mag-diagnose sa ganitong platform. Bagkos ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit nyo sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay in-encourage. And for today's video, pag-usapan naman natin yung isa sa mga pinaka-underrated pero mahalagang tests na ginagawa para sa ating mga mata. Ang B-scan ultrasonography. Tara, let's discuss. Ang B-scan ultrasonography ang pinakamadalas na test na nire-request kapag hindi namin makita or wala kaming view sa loob ng mata. Madalas dahil merong humaharang para masilip namin ang loob ng mata. Pwedeng katarata, blood, infection, at iba pa. Pero ang madalas tinatanong, Doc, X-ray ba yan? Doc, safe ba yan? At Doc, masakit ba yan? Kaya sa video na ito ay i-explain natin kung ano nga ba ang B-scan, paano ito gumagana, bakit namin ito ginagawa, at anong mga sakit ang pwede nitong ma-detect sa loob ng mata. At ano ba yung mga dapat asahan ng isang pasyente. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang B-scan ultrasonography? In simplest term, ang B-scan ay isang ultrasound para sa mata. Tulad ng ibang ultrasound sa ibang parte ng katawan ay gumagamit ito ng sound waves. Ang purpose nito ay para magkaroon kami ng idea kung anong meron sa likod ng mata, lalo na kung may nakaharang para makita namin ito ng malinaw. Para malaman kung merong problema dito, lalo na kung hindi ito makita sa regular eye examination. Dito malalaman kung intact ba yung retina, kung meron bang bukol, kung meron bang pagdurugo sa likod, kung makapal ba ang choroid, kung meron bang fluid or foreign body sa loob ng mata. So paano ba gumagana ang B-scan? Simple lang, tulad ng nasabi ko kanina, gumagamit ito ng high frequency na sound waves. Merong probe na ilalagay sa mata, lalagyan ito ng gel para mas malinaw ang image na makreate nito. Tapos yung sound waves na galing sa probe ay papasok sa loob ng mata at kapag meron itong natamaan na tissue or structure ay magbabounce back ito para bumuo ng isang magandang image. Dahil sound ang ginagamit nito ay hindi ito naapektuhan ng kahit ano pang nakaharang. Kung baga kayang-kaya niyang makita kung anong merong problema sa likod ng mata kahit may nakaharang pa dito. So, sino-sino bang mga pasyente ang kadalasang nangangailangan nito? Ang B-scan ay hindi para sa lahat at hindi ginagawa sa lahat ng pasyente sa mata. Dahil ginagawa lang namin ito kung meron kaming matibay na dahilan. Una dyan ay kung merong hinog na katarata na. Dahil nahaharangan na nito ang view namin para makita namin ang loob ng mata tulad ng retina. Pwede namin makita kung may problema tulad ng retinal detachment or kung may bukol sa loob, na makakatulong sa prognosis or sa tsansa ng pasyente na makakita ulit ng malinaw. Para masabi namin sa pasyente kung may problema na kahit operahan siya sa katarata at maging successful, ay pwedeng hindi pa rin ito luminaw dahil meron tayong ibang problema. Na pwedeng makita sa B-scan kahit hindi ito nasilip sa regular examination. Pangalawa ay vitreous hemorrhage or pagdurugo sa loob mismo ng mata. Again, nahaharangan nito ang view namin para makita ang itsura at kalagayan ng retina. Kung meron na bang detachment, meron bang traction, kung meron bang foreign body sa mga trauma patients kaya nagdugo ang loob ng mata, at kung bago ba or luma yung pagdurugo sa loob nito. Pangatlo, sa mga trauma patients ulit, kung may aksidente na tumalsik or tumama sa mata na pwedeng pumasok sa loob nito, ay pwede itong makita sa ultrasound. Pang-apat, although madalas gamitin ito kapag wala tayong view, ay pwede pa rin itong gamitin kahit nakikita natin ang retina sa likod ng mata. Lalo na sa mga pasyenteng may tumor or bukol sa loob ng mata. Makikita kasi dito kung anong klaseng tumor, kung may calcifications, at pwede rin itong makatulong pag susukatin kung gaano kalaki ang bukol sa loob. Panglima, sa mga unexplained vision loss or pagkawala ng paningin. Dahil kung wala tayong makitang problema sa labas ng mata,
o di kaya kahit may nakikita tayo sa loob, ay pwede tayong merong makita sa ultrasound. At pang-anim sa mga pediatric or uncooperative na patients. Dahil mahirap silang examinin, dahil malikot or hindi sila nagfa-follow ng instructions, ay pwedeng makatulong ang B-scan para magkaroon kami ng idea kung may problema ba sa likod or sa loob ng mata. So generally, ang B-scan ay essential para sa mga retina at uveitis na cases. So ano ba yung mga pwede nating makita sa B-scan? Marami ito at una dyan ay yung sinabi ko kanina na retinal detachment. Sobrang klaro nito makita sa B-scan at malalaman namin na may retinal detachment kahit na'y nakaharang. Malalaman din namin kung anong parte sa loob ng mata ang may retinal detachment. Pangalawa, pwede rin makita kung merong vitreous hemorrhage or pagdurugo sa loob ng mata. Makakakita kasi tayo ng opacity or vitreous sa loob mismo ng mata na gumagalaw tuwing gumagalaw din ang inyong mga mata. Malalaman din natin kung fresh ba yung blood or matagal na. Pangatlo, pwede kami maka-appreciate ng tumor sa loob ng mata. Kung ito ba ay solid or cystic, kung ano ang shape nito tulad ng mushroom shape, kung may calcifications na pwede makita sa retinoblastoma or osteoma, at yung kapal or sukat ng tumor. Panglima, kapag may choroidal detachment. Ang choroid kasi ang siyang pinagdidikitan ng retina sa likod ng loob ng mata. May characteristic din na makikita namin na may smooth na dome shape na elevation or parang bukol na halos magkikis na pwedeng sabihin na ito'y choroidal detachment. At pwede maka-appreciate ng foreign body. Tulad ng sinabi ko kanina, pag may trauma na pwedeng pumasok sa loob ng mata, ay makikita namin ng maayos kung merong maliit na naiwan or pumasok sa loob dito. Bukod sa loob ng mata ay pwede rin itong ma-examine ang labas nito tulad ng mga muscles or sa sclera at marami pang iba. In short, pwede makatulong ang B-scan sa mga misteryong pwedeng nangyayari sa loob ng mata lalo na kung wala tayong view nito. Para naman sa mga pasyente, ano ba yung mga dapat nyong i-expect kapag kayo ay nagpa-B-scan? Huwag po kayong mag-alala dahil wala po itong sakit. Madalas, sarado ang inyong mga talukaps or eyelids tapos maglalagay ng gel around dito. Tapos ididikit yung probe ng gentle lang naman at walang sakit. Hindi po ito ilalagay sa loob mismo ng mata. Tapos sasabihan kayo na galawin ang inyong mga mata kahit nakapikit, papatinginin kayo sa kanan, kaliwa, taas, or baba. Usually, magtatagal lamang ito ng mga 1 to 2 minutes depende kung may makuha ng klarong image sa loob ng mata. Safe ito sa mga bata, matatanda, maging sa mga buntis. At safe din ito sa mga may allergies dahil wala namang dye na gagamitin. Hindi tulad sa previous na video ko which is yung fluorescein angiography. Wala rin itong radiation kundi sound waves lamang. At ginagamit na to ng more than 50 years na. Pero syempre, may limitations din ang isang diagnostic exam. Hindi nito kayang makita yung fine layers ng retina tulad ng ginagawa ng OCT. Hindi rin ito pinapakita ang kulay at exact na texture ng structure sa loob. Pati yung circulation sa blood vessels ng retina na ginagawa ng fluorescein angiography ay hindi nito kayang gawin. At minsan ay mahirap din itong interpret dahil pwedeng magkaroon ng parehong characteristics ang magkaibang bagay. Kumbaga, big picture lang ang kaya nitong i-diagnose pero hindi yung mga micro na details. Kaya dapat ay may combination nito sa tamang clinical na examination, OCT, or maging pati ng FA. Dahil minsan ay hindi nito kayang mag-diagnose ng mag-isa lamang. Pero malaki ang pwede nitong maiambag sa iyong diagnosis. So in summary, ang B-scan ay isa sa mga essential tools para mag-diagnose ng maayos ng mga problema sa mata. Pwede nitong mabunyag ang mga iba't ibang problema sa loob ng mata. Ito ay safe, mabilis, walang radiation, at hindi masakit. At sobrang laki ng tulong na ito sa ibang sakit para maiwasan ang permanent blindness. So kung marami kang natutunan today, ay i-share mo lang ang video na ito. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na kung ano ang B-scan ultrasonography. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics,
subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.